Okay. What's up mga kakigols? Long time no vlog, long time no see. So, i-introduce ko sa inyo guys, no? Etong kabibili ko lang na professional laptop battery analyzer. Okay? So, matagal ko na kasi pangarap na makabili nito, no? Maliit lang siya, napakagaan, pero powerful. So, kung na-remember pa ninyo yung mga previous videos natin about laptop repair, maraming mga problema sa laptop na hindi siya nagcha-charge or talagang wala na yung battery, no? So, sa laptop, alam niyo naman napaka-importante ng battery. Pag ang laptop mo walang battery, parang di-stop na lang. Hindi mo na pwedeng dalhin kung saan, no? Sa bahay na lang naka-plug in. So, ganun ka-importante pag sira yung battery, no? At saka pag nasira ang battery or hindi na gumagana, hindi nagcha-charge, medyo usual talaga na parang pabayaan na lang kasi una-una mahirap maghanap ng eksaktong battery. Kung makahanap ka ng battery, yung mga tawag dito, mga imitation, no? Yung mga hindi original na hindi naman, minsan hindi gagana sa laptop mo. Bakit? Kasi, yung for your information, itong mga battery, no? Itong mga battery ng laptop, may mga sariling, ano yan, may mga program din yan sa loob, no? May mga BIOS yan, yung built-in program, no? Hard-coded program, permanent na program na para lang dyan sa battery na yan. Na-recognize siya ng laptop kung saan siya nakadesign. For example, ito is Lenovo, no? So, nakadesign to for Lenovo. Okay? So, hindi ito kahit pwede itong example na lang, pero hindi basta-basta rin na mapasok mo to sa ibang brand ng laptop. Kahit nga kaparehong Lenovo, pag hindi pareho yung model number, hindi ito pwedeng magamit. Kasi yung ano niya, no? Yung socket, yung pagpasok doon sa ilalim ng laptop, hindi pareho. Hindi siya compatible, in short. So, ganun kahirap, no? Maghanap ng battery. Pag nasira na yung, ito original battery to ng Lenovo, no? Nakita niyo naman yung mga marka. So, wala mga ganitong marka pag mga imitation. Now, again, pag nakabili ka ng imitation sa Shopee or Lazada, Amazon, no, eBay, pwedeng hindi gagana sa laptop mo. Again, bakit? Dahil yung program, no, dito, for example, ito yung original, is pwedeng hindi ma-recognize ng laptop mo yung sa imitation na BIOS program niya, no? Hindi ma-recognize. So, pwedeng hindi siya mag-charge kasi ganun siya ka tawag dito sa masilan, no? Yung ganun, parang dapat sa kanya talaga. So, yun ang problema. So, kaya dapat yung original na battery mo is preserve mo talaga, no? O kung nasira siya, hindi na siya mag-charge for whatever reason,
is dapat ma-revive mo siya. So, ito yung kailangan natin para ma-revive mo yung marami tayong laptop, marami tayong battery actually kung na-remember ninyo. Yan. Sobrang dami nating battery. Iba-ibang brand yan, iba-ibang model. Kaya talagang bumili tayo nitong tools na to para ma-revive natin. Kung hindi naman lahat, no? Kasi yung iba diyan pwedeng nag-lock, no? Pag nag-lock ang battery kahit okay pa siya, nagla-lock ang battery dahil na over discharge. Yun ang pinaka possible reason, no? Na over discharge. Talaga naubusan siya ng charge, no? Na standby for a long time, hindi na charge hanggang sa talagang totally drained siya. So, yun ang possible na maglalak yung battery. Kahit i-charge mo yan, ayaw niya na mag-charge. Kasi nakalock na nga, no? Dahil sa program, sa BIOS program niya. Now, ito marami, no? So, actually, marami tayong mga laptops, no? Na hindi nagcha-charge. Yan. Yung mga battery na yan dahil dyan sa mga na-junk na natin na mga unit. So, kumbaga ang mga katawan yan, junk na, no? Sira motherboard, no? Walang mga parts. So, pero marami tayong running ngayon na laptop na hindi gumagana yung battery. So, kaya talagang kailangan natin ito as bilang si technician, no? Laptop technician or electronic technician in general. So, napaka-importante. Tsaka very rare itong device na to, no? Or instrument na ito. Napaka-rare. Hindi mo basta mabili ito sa Shopee, Lazada. Mabili mo lang ito sa eBay, sa Amazon, wala rin. Sa eBay at saka sa AliExpress, na? Minsan sa AliExpress medyo hindi pa sigurado, parang pwede ka pang ma-scam, no? So, ito nabili ko sa eBay. So, ang original talaga na country nito is na siguro gumawa nito, no, is Romania. Sa Romania galing to. So, medyo mahal-mahal din ang presyo. Plus shipping, no? So, pero talagang pinag-ipunan natin ng medyo ilang buwan din para makabili nito. Okay? Kung na-remember nyo sa mga previous videos natin, ito yung sinasabi kong pangarap natin na mabili. So, ngayon nabili na natin, no? Now, introduce ko sa inyo, although hindi ko pa talaga, sa totoo lang, hindi ko pa master to, no? Kasi bago din tayo sa ganitong medyo advanced na tools, no? Or na tool para sa battery repair. Okay? So, kailangan mo mag-download ng kanyang program, no? So, ito siya. Yan, na-download na natin, no? Sa website nila, NLBA Laptop Battery Analyzer. So, yan. Dito makikita kung ano yung status ng battery, no? Daming data niyan. Mayroon siyang, battery info, charge. Hindi mo hindi pa yan ngayon active, no? Wala pa tayong battery na nakakapit. Charge, discharge, okay? Calibrate, sales check, device control, test, reset. Ang pinaka-importante dito is itong reset, no? Reset. At saka, of course, battery info first, then pwede mong i-charge, discharge,
and reset, no? Ang iba dyan, hindi ko pa na ano kung para saan yan, no? Pero itong, so of course, battery info, dito makita lahat ang detalye ng battery mo, yan, yung mga actually, hindi ko pa anong mga iba dyan, no? Pero yung iba lang dito, like for example, itong lock status, no? Ito, pag nakalock yung battery, dito lalabas kung lock or unlock siya. No? So, dito rin yung cycle count niya, kung ilang beses na siyang na-charge, no? Gaano na siya katagal, ilang beses na siya na-charge. So, nag-refer din yan sa life status ng battery, kung ilang beses siyang na-charge. So, the more na marami siyang mataas yung cycle count niya, so medyo ibig sabihin na siya talaga, gamit na siya, no? Kumbaga sa sasakyan pa is talagang na siya, sobrang nagamit na. Okay? Then dito, pag nakakabit na yung battery mo, start reading, no? Lalabas dito yung mga detalye ng battery. Then, of course, power on mo para ma-activate yung battery, malagyan ng supply from this device, no? Then, ito rin makita mo kung ilang years na, kailan na manufacture yung battery, lahat-lahat yan, no? Detalye. Dito rin yung capacity at saka health. Yung health ng battery, kung ilang percent pa. Yan, kung good or new pa siya, no? Yung sa capacity niya, kung full or ilang percent, no? Empty. Okay? So, dito sa health is mayroong poor, fair, no? Good, new. So, yun ang subukan natin, no? Subukan natin na mag-test tayo ng isang battery. Okay? Try natin. So, meron tayong isang laptop dito na HP. Okay? Actually, meron na akong parang tinisting ko muna, no? Kung paano gamitin ito. Itong isa, itong gateway na laptop natin. Actually, dead na ang battery nito, no? Ayaw niya na mag-charge. So, sinubukan nating i-repair gamit yung instrument na yon. So, ngayon, na full charge na siya. Actually, charge ko na to, 95% remaining. So, naka-battery na yan, no? Gumagana na yung battery niyan. Pero before, hindi nagcha-charge ang battery niyan. Parang walang battery yan. So, dapat naka-plug in lang kung gusto mong gamitin, no? So, ngayon is 95% remaining pa siya kasi yan, pinaandar ko siya kung gaano katagal yung battery niya. So, 95% na lang yung remaining niya from 100% na, kasi na full charge yan. No? So, tingnan natin kung gaano siya katagal maubos. Yan, okay na yan, no? So, magagamit na itong laptop kahit hindi siya naka-plug in. Okay? So, balik tayo dito. Ito, another, natin. Subukan nating i-repair yung battery niya. Tingnan natin. Hindi ito nag-charge actually. So, nakamarka dito is not charging, no? NC not charging. So, subukan natin.
So, yung charger natin. Okay, power on natin. Okay, starting Windows. So tingnan nyo, pag tinanggalan ko ng ano yan, ng charger, mamamatay yan. See? So talagang naka-plug in na lang talaga siya. Actually may battery siya. Ito yung battery niya, no? Yan. So may battery siya pero hindi na gumagana. Plug in natin ulit. Charge natin ulit. Okay, power on. Okay. So, tingnan natin yung battery kung nagcha-charge or wala. Okay. So, kung titingnan natin dito sa battery icon niya, naka-X, no? Naka-X, meaning hindi siya nagcha-charge. Yan. Naka-X, no battery is detected. Okay? So, no battery is detected. Yan, naka-X yung battery. So, talagang hindi siya magcha-charge. So pag tinanggalan natin ng ng charger, talagang mamamatay yan, no? Okay, so yan, tanggalan natin ng battery ay ng charger. Okay, so namatay. So ibig sabihin wala talaga, hindi gumagana yung battery. So now subukan nating i-repair gamit yung tool natin. Okay. Baba muna natin to. So ito yung battery niya. Mahaba na maliit na pahaba. Okay. So yung laptop na yun is Toshiba. So Toshiba. So nakita nyo dito sa terminal niya, sa connector niya. So negative, positive. So dapat alam mo kung saan yung negative, positive.
So kung walang marka yan, dito natin makita sa program, no, ng machine natin. Yan. Zoom in natin. Okay. Okay. So, tingnan muna natin kung ano yung Phoenix nito, no? Yung saan natin i-connect yung ito, mayroon siyang 8 na slots, no? Dito sa socket niya. So, saan yung data? Actually, ito yung sa machine natin. Ito yung wire niya. Papunta sa battery. May label dyan, no? Battery connector. B, C, D, G. So, yung red is positive voltage or supply. Positive supply. C is the what do you call that, clock, no? C is clock. Then D, itong yellow is data, and ito yung mga black, tatlo is ground. Okay? So dapat alam mo kung saan ikabit itong supply, lahat yan. Pag nagkabaliktad yung B plus at saka yung ground, pwedeng masira yung device or yung battery mo yung masira, no? Or both pwedeng masira. So, careful tayo sa pagkabit nitong wire na to papunta sa battery. Okay? Dito. So, paano natin malaman kung saan yung tamang connection? So, dito tayo, punta tayo sa program. So, ilagay natin yung model ng battery at saka yung part number or model number. Okay, so ang model o ang brand is HP. Kita. HP. Then, yung part number. Anong part number niya? Hinahanap ko pa yung part number. Diliit kasi ng sulat eh. Part number. Yung part number nito. Kung makita yung part number niya. Ito. Part number niya. 746458. 746458. 746 458 -421. -421. Okay? Then find pin out. Okay? Yan. Yung pin out niya is number of pins is 8.
ito yung sockets niya, actually 8. Hindi lahat may connection yan, ha. So pin out 1 is positive supply, then pin 3 is data, pin 4 is clock, and pin 8 is negative or ground, no? So, then paano nyo maano dito? So, actually dito may marka na, no? Nakita nyo ng marka dyan yan. Positive and negative. So, ibig sabihin, pin number 1 is plus. So, nakaganon yan, nakaganon, no? Kung ang pagkaano, nag-blurred man. So, pag walang plus, nag-blurred. Pag walang plus, no? Nagba-blurred pag ilapit natin, ah. Blurred na siya. Pangit itong ano natin, ah. Camera natin, ah. Or dahil sa ilaw. Pag walang plus at saka minus sign, no? Ang ano nyo, ang nakalagay dito, pin number 1. So, dapat nakaganon siya. Naka ganito ang position, no? So, from facing dito, from left to right, pin number 1, 2, 3, so on and so forth, no? So, yan. So, ang left niya is, that's pin number 1. Okay. Hirap pa. So, pin number 1 is plus. Itong pula. Pin number 3 is data. Pin number 4 is clock. And pin number 3 is data. Pin number 4 is clock. And pin number 8 is ground. Yes, ground. Okay? Yan. So, balik tayo dito. Okay na yan. Balik tayo dito sa program. So, first of all, i-power on natin. No? Power on. So, nakita ninyo dito sa device natin, ito yung output niya. Pag naka-power on, mag-iilaw yan. Ito yung power niya, of course. Ito yung output. Pag
pinower on natin, mag-iilaw yan. I-power on ko doon. Tingnan nyo. Power on ko sa program. Tapos, by the way, pag bago mo siya mag-proceed sa power on, may warning siya, no? Be sure na tama yung connection mo, no? Lalo na yung supply, yung plus and minus. Otherwise, the device or the battery can get damaged. Yan, nakalagay, no? So, kung sigurado ka na, saka mo siya confirm kumbaga. Okay, confirm. Yan. Tingnan nyo. Yan, nag-ilaw na yung output. So, naka-power na siya. No? Yan, nagpula na doon. Then, start na tayo sa reading. Start reading. Yan. So, yan na. Nabasa nyo na actually yung loob ng battery. So, stop reading natin para mag-steady siya. Yan, nakalagay sa baba, lock, naka-lock siya sa lock status. Naka-lock, no? Kaya, naka-X kanina, hindi siya, no battery is detected, nakalagay doon kanina. Then, another problem niya is bad balance. Yung tatlong cells is hindi pareho yung mga voltages nila. Nakalagay dyan, cell voltage 1, 222 millivolts. Cell number 2, cell voltage number 2, 2058 millivolts. And number 3 is 1132 millivolts. So, yung voltage 1 is napakalayo, no? 222 millivolts lang siya, or that is actually equivalent to 0.222, no? Point lang, 0.2 volts lang siya. Whereas yung 2 and 3 is 2 volts, 2 point something volts, and 1 point something volts. So, napakasama ng imbalance, no? Maximum imbalance is 1,836 millivolts, cells 1 and 2. So, pag ganun kalaki ang imbalance ng mga cells, talagang hindi maglalak siya, no? Hindi siya gagana. So, pag wala kang ganitong device, so talagang tapon na yung battery mo, no? Wala nang pag-asa yan na i-manual repair mo pa, no? Kahit saan mo dalhin na electronic repair yan. Kasi nga sa program hindi nila hindi nila ma-unlock, no? Okay? Dahil sa program, dahil may program nga. Tapos yung hindi mo malalaman kung bakit ayaw niya dahil yan, nakita nyo yung imbalance, no? Yung diferensya ng voltage reading ng bawat cell is napakalayo ang diferensya. Ang pinaka may tama is yung cell number 1. Dahil ang voltahe niya is 0.22 lang. Whereas yung iba is medyo mataas-taas, no? 2 point something and 1 point something. Pero ang mga voltage nito is, ang normal nito is nasa mga 3.6 volts, no? 3.6 volts. That's the usual. Depende naman, yung iba maabot ng 3.8 or mayroong 4 volts bawat cell. Or yung iba 3.2 lang, 3.2, no? So ito nasa 3.6. So kaya nag-lock siya. So subukan nating i-unlock na. Then subukan nating i-discharge. Then i-charge natin. Kung hindi kaya,
Para sa ginawa ko yung pinakita. Ito yung isa, another na sinubukan ko yan. Ito. Nakita nyo? Binasag ko na. Pare-pareho sila na. Pero sa ano to HP din to. HP din. Ito yung laptop niya. Ito yung laptop niya. Yan, HP din. HP din. Ito yung battery niya. Yan, binasag ko na. Now, ito rin, imbalance din ito. So, at andun yung battery niya actually. Sinubukan kong, yan, yung tatlo. Ito yung brown, dalawang original. Sira na yung isa. Ano yung isa? Dito na yung isa, yan yung brown. Ayaw na talaga yan. Yan yung damage. So, sinubukan palitan ng isang battery. Then, sinubukan ko silang para mag-balance. Mahirap kasi i-balance, no? Pag isa-isa mong chinarge yan, mahirap i-balance. Hindi pantay-pantay yung charge nila. Pag inasimbol mo ulit dito sa case niya, tapos kinabit mo dito sa device, imbalance pa rin. So, ang ginawa ko, pinarallel ko sila para pare-pareho yung charge nila dito sa charger natin. Yan. So, actually, 4.2 na yung charge nila. Tingnan ko mamaya kung pare-pareho yung reading nila. Kung pare-pareho sila, then, ibig sabihin, balance sila. No? Yan ang purpose ng yung mga BMS, no? Yung nag-assemble ng mga battery na kumbaga naka-connect, naka-series, then naka-parallel, no? Yung nilagyan ng BMS. Ito, like for example, ito. Nag-assemble ako ng isa, yan, no? Yung mga damage ko na ito, ng mga battery ko, yan. Yan yung mga sinira kong battery, yung mga inano ko yung mga medyo okay pa. Nilagyan ko ng BMS. Yan. Ayan, nakita nyo. Ito. Yan. 18.6 volts. No? Pwede na actually pang charge ito sa laptop din. No? Diretso doon sa charging port niya kasi nasa mga 18 or 19 volts. Okay? So, yan yung mga dahil galing yan sa mga sirang battery ng laptop yan. Meron pa ako isang ina-symbol dito. Mayroon din siyang BMS. Yan, 12 volts lang ito. Ito, 21 volts yan. 21 volts yan. Discharge na yan. Medyo nag-low-bat na siya. Kahapon pa yan eh. Ginamit ko na yan sa laptop. Ito, 12 volts, no? May BMS din yan. Yan. May BMS din yan. So, actually, dahil alam nyo, mahal ang battery, no? Yung isang piraso nito. Isang piraso nitong battery. Ito. Mahal to, no? Basta mahal. Hindi pa ako may nabili ako actually. Nakalimutan ko na yung presyo. Noon, no? So, balik tayo dito. So, balik tayo dito. Now, subukan natin i-unlock. Balik tayo dun sa program. Naka-lock siya, di ba? Naka-lock. Okay. Kita nyo ba? Naka-lock. Yan, dito naka-lock siya. Tapos, bad balance, no? Okay. So, subukan natin siyang i-unlock. Punta tayo dito sa labo ng ano ko para ko Okay.
Labo din. Na makakita. Ito. Linisin ko muna yung glasses ko. Parang labo na. Okay. So, subukan natin i-unlock. By the way, no? Ilan na yung cycle count nitong battery na to? Cycle count niya is 240. Blurred na talaga. Yeah, 240 times na siyang na-charge, no? So, marami-rami na rin yan, 240 times, no? Okay? Then, subukan natin i-unlock. Punta tayo dito sa reset. I-off. Di ba naka-power siya? Kailangan natin i-off yan. Hindi natin mapindot yung ibang dito pag naka-power on siya. So, yan, naka-off na yan. Then, punta tayo sa reset. Then, new reset. Tapos, pindutin natin tong reset SBS. Hindi ko paano actually itong SBS, no? Reset. Hindi reset. Red SBS. Kailangan natin pindutin to, no? Because may steps to eh. Yan, my next. Step number 1, number 2, number 3. So, next. Red SBS. May lalabas na mga data dyan, yan. Wrong battery communication. Check the wiring. Oy, what's wrong? Hindi naman mabasa kung mali yung wiring natin. But ang error niya is wrong battery communication. Sige lang. Try natin. Ganun pa rin. So, hindi tayo maka-proceed. Hindi mapindot ang next. Pag may error siya, yan, nakita nyo, hindi siya magne-next. No? Anong next natin? Balik muna tayo dito. I-power on. Subukan natin i-power on. Dito may power on dito. Yan, nakita nyo. Power on. Subukan natin. Baka okay yan. Naka-power on. Okay. Nag-power on na siya. Then, red tayo SBS ulit. Okay. Nakalagay. Reset is disabled because the cell is over discharged. Yan. Pre-charge all the cells to the least 3,000 millivolts or 3 volts yan, no? So, i-charge na natin, i-preset or i-pre-charge natin yung bawat cell ng at least 3 volts. Okay? Try natin i-next. Kung mapindot ang next, hindi talaga siya mapindot kasi may problema nga eh, no? Red SBS ulit, ganun pa rin ang niya eh, no? Ang sinasabi, no? Reset is disabled. So, ibig sabihin, hindi tayo maka-reset. Reset is disabled because the cell is over discharged. Pre-charge all the cells to at least 3,000 millivolt or 3 volts.
So, wala tayong magawa. Ang next step natin, kung hindi tayo makaproceed dito sa reset, next step natin is, i-off natin yan. Exit tayo dito. No? Exit reset. Balik tayo sa info. Yan. Naka-off naman yan. So, remove natin yung connection. Remove natin ang connection. And pag nag-remove kayo ng mga connection dito, be sure na hindi kaya nilagyan ko ng tape dito na hindi sila magkapareho ng haba, no? Pero mahirap pa rin. So, siguraduhin mo na pag bunot mo yung negative positive, hindi mag-abot yan, ha? Kasi naka-power pa yung instrument, yung device natin. Magkaroon ng short circuit. So, pwede natin indicate lang dyan. Yan. Yan lang yan. So, medyo ingatan nyo kasi pag nasira yan, kung maayos pa yan, no? Sayang yung pera natin. O ninyo. Mga isang buwan na sahod din yan. So, ang gagawin natin, next step is buksan natin to, sirain natin to. Wala tayong magawa, walang option. Pareho dito sa ginawa ko nga ito. Pareho din dito. Kasi nga, kailangan mo siyang pre-charge. Kumbaga manual charging, pareho nung pinakita ko sa inyo. No? Ima-manual charging natin siya, pareho niyan. No? Gamit ang hiwalay na charger natin dyan. Para ma-charge natin siya ng at least 3 volts. Then, as much as possible, balance para ma-unlock natin. Okay? Kasi again, pag hindi balance, hindi ma-unlock, no? Or pag malaki yung imbalance nila. Mayroon naman kahit hindi balance, pero hindi ganun kalaki yung imbalance nila, pwede mo naman siyang ma-unlock. So, ito, sirain natin. So, careful din sa pag-open ito para hindi ma-damage ang case, para mabalik pa natin dito. Kasi pag nasira to, kahit maayos mo yung battery, paano mo na makabit sa laptop, sira na yung case niya, no? Pag hindi na ito mapasok. Okay? So, dapat medyo careful tayo. Hanapan natin kung saan natin pwedeng unahan. Ito. Diba? Okay, so, yan na. Nasira na natin. Ito na yung loob, no? So, iwan ko kung mabalik pa to. Pero, subukan natin. So, yan. Ito na yung circuit niya, no? Ito yung 3 lang yung battery niya actually. Yan. 3 lang. No? Yung iba kasi 6. Tag dalawa-dalawa nakaparallel. Ito 3 lang. No? Naka-series. Naka-series yan, ha? So, ang output nito is nasa mga 10 volts lang, no? Okay. Now, i-check natin gamit yung multi-tester natin. Kung saang cell ba yung sinasabi niya na damage, saan yung cell 1, 2, 3 dito. So, dapat marunong kayo gumamit ng tester. So, ito yung negative. Let's say cell number 1. So, ito nakaseries siya dito sa let's say, lagyan natin ng number para hindi palit-palit. Si 1, 2,
3. Okay. So this is cell number 1 negative, this is positive. Yan, ito yung point 2. Ito yung cell number 1 kanina. See? 0.223. Yung kayo nasa program is 0.222. 224 yan. Then, cell number 2. Ito yung negative. Ito naman yung positive. Ito yung 1.9. No? 0.97 volts. Ito naman cell number 3. Ito yung negative. Ito naman yung positive. Ito yung 1 volt. So, ito yung pinakamataas, 1.9, 1 volt, 0.23 or 22. So, subukan natin, ang gagawin natin, iparallel, naka-series man yan, iparallel natin to para sabay-sabay sila ma-charge ng sabay. Hindi series ha. Kasi pag series yan, iba-iba yung voltahe, isa yung kuryente, no? So, ang gusto natin, isang voltahe, bahala na yung kuryente. Magkaiba yun ang concept ng series and parallel, no? In series, mag-a-add yung voltage, only one current will flow. Okay? Kung let's say 1 ampere yung isa nito, 1 ampere lahat yan. Kung let's say 1 volt, 1 volt, 1 volt, 3 volts yan. That's series. Para iparallel natin, kung 1 volt, 1 volt yan, so 1 volt lahat yan. Then, kung 1 ampere, 1 ampere yan, magiging 3 amperes yan. So, at least alam nyo yung ganyan, no? So, ngayon, since naka-series to, ipuputulin natin kasi gawin nating parallel. Talagang totally siya, masisira. Pero dapat mabalik natin. Putulin natin dito. Take note, ito, markahan natin ha. Ito, yung voltage niya is 0.22 lang. Ito yung 1.9. Ito yung 1 volt. More or less, no? 1 volt. Okay. 1.9, let's say. Para mamaya, ma-check natin ulit after charge natin kung tumaas ba yan. Yung 0.22 at saka 1 volt. Ito, 1.9. Magpapareho ba sila lahat? Pag na-parallel natin. So, ito, tanggalin na lang natin dito. O pwede natin putulin din dito. Solder lang natin. I-ano lang natin. Tanggalin natin para hindi tayo magdudugtong mamaya. Yan. Then, ito rin. Rin. So, tandaan natin itong mga connection, no? So, lang. Ingatan din natin itong circuit kasi pag nasira to, wala na rin. No? Importante ditong circuit na to. Andito yung program, no? Sa mga chip na yan. Kaya ingatan natin na hindi ito masira
Yan. So, actually may sign naman dito na B+. So, of course, ito yung B-, no? So, yan, cell number 1, 2, 3. Okay? Alam na natin yan. Ito, putulin din natin dito. Okay, naiwalay na. Then, ang gagawin natin, i-parallel natin sila. Ibig sabihin, negative, negative, positive, positive, Lahat ng negative, lahat ng positive magkasama. Unlike sa series, negative, positive yon. Ito naman, all same polarity. Okay? Pag parallel. Parallel natin. So, kailangan natin ng pangdugtong na wire. Check ko muna to kasi kung okay na itong isa, baka nagpantay na to sila. Ito, kasi gagamitin natin itong wire na pinangdugtong ko dito. So, subukan natin i-check itong chinards ko, no? Kung nagkapareho na ba ang yan, niwalay natin. I-tester natin sila. Okay. Sana pareho sila. Positive, negative. Okay, 3.7. 3.7. 3.5, medyo ito malaki-laki pa ang ano niya, no? Kulang niya 3.7, 3.5. Ano pa rin to? Bad balance pa rin to. So, pero pwede na to siguro 3.5, 3.7. Ito pareho din kasi, pareho talaga sila no? Kaya pareho tayo ito kasi iba rin Sige lang, subukan na natin mamaya yan, yung pag na-symbol natin to. Ano man natin itong isa. Okay na yan. Sabi muna natin yan. Ito muna. So, pag na-connect na natin to, pag na-charge natin, yun, asimboli natin yung isa. Papakita ko sa inyo kung kumusta nang maging ano nun, status noon, no? Kung na-okay ba or talagang ganun pa rin. So, wala na. Kurog-kurog na yung kamay natin. Problema pag pasmado na. Yung pagkatapos ng kamay, maligo agad. Oops. Yan. Okay, dito negative side
konti lang yung lagay natin na red para hindi maging sagabal later on. Importante makadikit lang tong wire. Okay. Yan. So, nakaparallel na yan, ha? Positive, negative. Charge natin doon. Ito yung charger natin. So, nilagyan ko lang ng extension kasi dito yan yung battery, dito yan ilagay. So, since tatlo na, lagyan ko na ng wire. Tingnan nyo kung magana yung charger natin. Okay, gumagana na. So, 2 amperes natin para mabilis. Yan. So, tingnan natin mamaya kung anong maging resulta nito. Kung okay ba. Mag-charge ba na pareho. Okay, so habang charge natin yung isa, ito naman isa i-assemble natin, no? Ito yung circuit niya. Okay. Ito yung case niya. Yeah, ito. So, ba yun? Ganun. Okay guys, so nadugtong na natin, na-assemble na natin. So, kabit na natin yung mga battery. Isarado na natin. Masikip na. Ito ang problema pag hindi nyo naayos na i-disassemble, medyo nagkakaroon na ng deformation yung case, no? Ay, mahirap na ibalik actually. Mag-lock ah.
Pwede naman to ano may tiban pag in case na hindi na siya mag ano. Ay importante magkasya siya doon ulit sa lalagyan ng laptop, no, sa socket doon. Try natin kung pasok pa. Okay, saan yung laptop? Ito siya. Ito yung laptop. Pasok natin. Pumasok pa. Then, subukan natin. Dapat i-charge natin to, i-plug in natin, no? Kasi nga, tingnan natin kung mag-charge. So, actually, hindi pa natin na-check pala. But, i-check muna natin sa device natin. Excited na ako. Excited. Excited. Check muna natin sa device natin, no? Okay, Toshiba. Alam na natin itong Toshiba, no? Positive dito. Tapos, yung data is number 3. Ang clock is number 4. Ground is number 8. Okay. Yan. Then, punta tayo sa program. Klaro ba? Then, i-clear natin yung previous na. Tapos, power on natin. Tapos, start reading. Ayan. So, anong nakalagay? O, see, naka-unlock na siya, no? Pero, bad balance. Naka-unlock na siya, pero bad balance. Yung try na lang natin i-charge kung mag-charge siya, no? Okay. Charge. Stop reading. Charge. Start charging.
Yan, so nagcha-charge naman siya, no? Nakita nyo? Pero parang hindi umaakyat No, yung battery voltage, battery current, nag-stop siya. Too low discharging current. Ay, di putli. Discharge mo pala yung napindot ko. Sorry. My gulay. Imbis na charge, na discharge tuloy. Discharging procedure has been stopped. Charge natin. Charge. Gas. Yung blood na yung mata ko eh. Imbis na charging, discharge. Charging the battery. Tingnan natin. Charging. 2 amperes yung current natin. Maximum charging current. So, battery voltage. Cell voltage. Cell number 1. Layo talaga diferensya ng number 3 oh. Ter 3,321 millivolts, samantala yung number 2 at number 1 is 3,700. Subukan natin ikabit sa laptop, no? Kung mag-charge na siya, ha? So, stop charging natin dito. Stop. Okay. Disconnect na natin. Okay, disconnect. Kabit natin sa laptop. Sira na to. Then, try natin i-charge. Then, power on natin. We'll see Okay guys, so nakita nyo nagcha-charge siya, no? Nakita nyo doon? Yan, no? Yan. 1% available. Nagcha-charge siya. Ganda niya.
So, tingnan natin kung mag-increase yung charging niya. %1 pa lang, actually. So, subukan na natin ituloy-tuloy ang charging. So, hanggang dito lang muna ang video natin, guys. Sobrang taas na, no? Yung isang battery na chinarge natin manually, ibang video na lang yon kung anong resulta nun, ha? So, ito yung na-symbol natin, nagcha-charge na siya. Na-unlock naman natin. 1% pa lang. So, pag naging 100% yung ano niya, charge niya, then ibig sabihin, back to normal na yung battery. Okay? So, yan lang muna, guys. Till next video natin. Bye!